On the broken heart. On the broken heart. Hello, have a great day. This is Bokmark and welcome to Kabok Channel. So for today's video, samahan nyo kami na kumain dito sa Craving District dito sa Montalban, Rizal. So napakasarap kumain dito, only wings and only rice kapag tayo ay kumain dito. So samahan nyo kami ni Pastor Jerome na kumain sa Craving District at makipag-fellowship sa kanya. Tara, samahan nyo kami. Hello guys, welcome to Kabok Channel. Ayan, so nandito po kami ngayon sa Craving Drive. Yung kasama ko po si Pastor Jerome. Ayan, so ito na po yung naging way namin para sa fellowship, eating fellowship. Yeah, that's right. Eating fellowship. So, bago tayo, habang kumakain guys, meron kaming question and answer. Kumbaga parang magre-reminisce lang kami sa mga nakaraan namin kung paano kami nagkakilala before sa Bible School. Kasi matagal na po talaga kami magkakilala ni Jerome since nung nasa Bible School kami. Kami na po talaga magkasama. Yan, nagkakashare ng ng mga encouragement sa buhay. Parang meron pa yung plan, no? Ano yun? Parang during those time, 2012. Nung unang pasa kami sa Bible School, tapos nag-start kami doon. Nag-start ako talaga, walang-wala. Pati yung itsura, hindi ako paniniwalaan na mag-Bible School ako. Sila, akala ko dati mayayaman sila. Kasi yung ganda ng damit, yung ganda ng puti. Pero, kaya ito, parang mayabang ko kaya hindi ko agad. Pero Bok, ano ba yung nagpupurso sa'yo? Bakit ka nakatapos? Kahit na although napakahirap ng situation na yun, wala kang kinikita, wala kang pera, ano yung nagpapalakas sa'yo para magpatuloy dun sa pag-aaral ng Bible School? Pero, para sa akin, parang pure grace lang ng Panginoon eh. Kasi wala naman talaga akong tsaga pagdating sa pag-aaral. Wala rin akong tsaga pagdating sa mga ganyan. Saka, sabi mo, knowing before. Ano talaga, ang tawag niya ito, wala talaga akong kahit ano. Yung mga encounter ko lang sa mga nagpano sa akin, na nung na-realize ko, tinawag talaga ako. And nung na-realize ko, nag-start ako i-challenge siya. Kaya ko, Lord, kung tinawag mo ako dito, provide ka sa mga pangangailangan ko. And true enough, alam mo, ito nakatapos ako. Talagang na-provide ng Panginoon. Hanggang ngayon naman. Pero ang problem, no? Simula no, talagang proven na pinoprovide niya talaga yung pangangailangan. Actually guys, nung nasa Bible School niya, kami discard yan, nagbebenta ng na ba yung binibenta mo dati? Mali. Tsaka kasama cake. Mali. Pero ano na yun, mga league 4th year na siguro. 3rd year. Pero grabe, gumraduate siya nang walang-wala. At ngayon, tignan mo, ano na siya ngayon? Mga sineral. Nakatapos na. May mga sponsor naman. Example sila pa sa World Group. Ambulante family na nag-serve din ako sa church doon for 6 years. Sila yung ginamit ng Panginoon. Through bachelor hanggang masteral. So alam nyo, kung ano yung mga nararanasan na talagang napakahirap, kayang-kaya rin ng iba, di ba? Oo, nakayanan mo eh. Sila pa kaya. Actually, determination lang sa naman. Pero ano yung mga bagay na nagpapahina sa'yo? Yung nakakapag-discourage talaga sa'yo? Para hindi ka magpatuloy habang nag-aaral. Naranasan mo ba yun na parang ayaw mo na magpatuloy? Or magpuput ka na sa Bible School?
Yung, ano naman, yung na broken heart. Yung na broken heart. Yun na yung pinaka-main talaga. Kadalasan talaga, kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi mo may iwasang maranasan ng pain, maranasang ma-discourage, at maranasang mag-fail, hanggang sa ma-broken ka. Pero hindi ibig sabihin nito ay talunan ka na, at titigil ka na. Ma-broken ka man ng paulit-ulit, for sure naman na merong Diyos na mag-fix nito ulit. And after mong maayos, for sure na mas malakas ka na, hindi katulad ng dati. Psalms 147 verse 3. He heals the broken-hearted and binds up their wounds.